Nagsimula ang series sa isang high school sa Japan kung saan dito natin makikilala ang bida nating si Ken Yusato, isang ordinaryong estudyante na halos hindi napapansin ng iba. Wala namang kahit anong espesyal sa kanya maliban sa pagiging mabait at matulungin lalo na sa mga hayop. Gayunpaman, minsan din siyang nangarap na maging sikat tulad ng dalawang miyembro ng student council, ang vice president na si Kazuki at ang magandang presidente na si Suzune. Sa paningin ni Yusato, sila ang mga taong pwedeng maging bida sa isang istorya, habang siya naman ang extra at palaging nasa gilid lamang ng eksena. Isang araw nang pauwi na sana siya ay napansin niyang nawawala ang kanyang payong. Bagamat may isa pang payong roon ay hindi naman niya kayang kunin ang hindi naman niya pagmamay-ari, kaya naman nagdesisyon na lamang siyang hintayin na tumila ang ulan. Ilang sandali lang ay dumating roon si Suzune at napansin nitong wala siyang dalang payong, ngunit naroon din pala si Kazuki at inalok na gamitin na lamang niya ang extra nitong payong. Bagamat lumalabas na magkaklase pala sila ay nagulat si Yusato na alam nito ang kanyang pangalan dahil ni minsan ay hindi sila nagkausap. Kaya nang maisip ni Suzune na magsabay-sabay na lamang silang umuwi, doon ay napasabi si Yusato na baka mainggit sa kanya ang ibang estudyante. Habang naglalakad sila ay unti-unti silang nagkaroon ng mga mas casual na usapan at napansin ni Yusato na medyo close ang dalawa. Doon na niya naitanong kung magkasintahan ba sila, ngunit agad naman itong itinanggi ng dalawa at hindi na rin sila nagtaka sa tanong dahil sa mga kumakalat na tsismis sa paaralan. Ngunit nagpapasalamat si Suzune kay Yusato dahil itinanong niya ito sa kanila ng diretso, kaysa naman maniwala sa maling tsismis tungkol sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa nalaman nila Yusato na wala pa palang plano si Suzune para sa kanyang hinaharap kahit huling taon na nito sa high school. Hindi naman sa wala siyang goal para sa kanyang hinaharap, ngunit madali kasi niyang nakakamit ang lahat ng kanyang mga ginagawa at tila nahihirapan siyang makahanap ng tunay na hamon para sa kanyang sarili. Kaya nang sabihin ni Suzune na tila hindi siya nababagay sa mundong ito ay doon agad na intindihan ni Yusato na tila pareho sila ng nararamdaman. Ngunit habang patuloy sila sa paglalakad ay biglang napahinto ang dalawa dahil nakarinig sila ng tunog ng kampana, isang tunog na hindi narinig ni Yusato. Subalit nang lumapit sa kanila si Yusato ay biglang lumitaw ang isang magic circle, kung saan imbis na magpanik ay nagbiro pa ang bida na marahil ito ay portal papunta sa ibang mundo. Ngunit ang ikinagulat niya ay naniniwala rin pala roon si Suzune, kaya agad niyang naisip na isa palang fantasy nerd ang presidente ng kanilang student council. Doon ay nagising na lamang sila sa isang engranding bulwagan ng isang palasyo at nakaharap sa isang hari at ng kanyang mga sundalo. Nagpakilala sa kanila ang hari ng kaharian na si King Lloyd, kung saan diretsahan na nitong sinabi na sila ay tinawag sa ibang mundo upang magsilbing mga hero at iligtas ang kaharian ng Linger mula sa pag-atake ng Demon Lord. Ngunit habang hindi makapaniwala sina Yusato at Kazuki, makikita namang tila excited pa si Suzune sa kanyang mga naririnig at gustong-gusto ang ideya na sila ay napunta sa ibang mundo. Ipinaliwanag ng hari na 2 taon na ang nakalipas mula nang salakayin sila ng Demon Lord at ng mga alagad nito. Bagamat nagawa nilang mapaurong ang mga ito ay alam nilang nagpapalakas lamang ang Demon Lord at muli itong aatake. Kaya naman wala na silang naiisip pang ibang paraan kundi humingi ng tulong sa ibang mundo at gamitin ang isang ipinagbabawal na ritual at ito ang hero summoning. Gayunpaman ay ikinagalit lamang ito ni Kazuki dahil kinuha daw sila ng walang pahintulot at iniutos niyang ibalik sila sa kanilang mundo. Ngunit ipinaliwanag ng hari na ang ritual ay para lamang makapagpadala ng tao sa mundong ito at wala itong kakayahan na magpabalik. Dahil doon ay lalong nagmatigas si Kazuki ngunit pinigilan na siya ng mga sundalo, kaya naman lumapit na si Yusato upang siya ay pakalmahin at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sa huli ay lumuhod sa kanila ang hari at nangakong hahanap ito ng paraan upang maibalik sila sa kanilang mundo, ngunit sa ngayon ay nakikiusap ito na iligtas muna ang kanilang kaharian. Nang tanungin ni Suzune kung bakit sila ang tinawag gayong wala namang impormasyon ng kaharian tungkol sa kanila, doon ipinaliwanag ni Welsi na dahil nakarinig sila ng tunog ng kampana ay indikasyon lamang ito na sila ay mga natatanging individual mula sa ibang mundo. Dahil doon ay naalala nila na walang narinig na tunog ng kampana si Yusato, kaya naman agad na napagtanto ng bida na hugot lamang pala siya at sidekick ng mga hero. Dinala sila ni Welsi sa ibang silid upang suriin ang kanilang mga magical abilities gamit ang isang bolang kristal. Habang excited na ang kanilang presidente, nababahala pa rin si Kazuki at tinanong si Yusato kung okay lang ba sa kanya ang nangyayari.
Sumagot si Yusato na wala na siyang magagawa dahil nandito na rin naman siya, kaya naman gagawin na lamang niyang kapaki-pakinabang ang kanyang sarili kahit hindi talaga siya isang hero. Nang alamin na ang kanilang mga kapangyarihan, ang unang sumubok ay si Suzune at kulay dilaw ang lumabas para sa kanya, kung saan ipinahayag ni Welsi na siya ay may ability ng Thunder Magic at napakalaki ng kanyang mana. Ang sumunod namang sumubok ay si Kazuki at kulay puti ang lumabas na liwanag para sa kanya, kung saan mayroon siyang light magic na may kakayahang kontrahin ang mga demon at kasamaan. Nang si Yusato na ang sumubok ay isang matingkad na kulay berde ang lumabas para sa kanya, ngunit makikitang bakas ang takot sa mukha ni Welsi. Kaya naman agad niyang hinila ang bida at iniulat ito sa hari, kung saan nagulat din ang hari nang malaman ito dahil napakabihira pala ng mahika ni Yusato. Sinabi ng hari na agad na itago si Yusato at dalhin ito sa isang ligtas na lugar dahil hindi dapat ito malaman ng isang tao ang tungkol sa kanya. Ngunit habang nagpaplano sila kung saan itatago si Yusato ay biglang dumating ang tao na kanilang kinakatakutan na ayaw nilang ipaalam ang kapangyarihan ni Yusato. Ito ang captain ng Kingdom's Rescue Team na si Rose at narito ang kapitana upang malaman kung ano ang naging resulta ng isinagawang summon ng ritual. Agad na napansin ni Rose si Yusato at tinanong kung isa ba itong bayani, ngunit mabilis na sumagot ang hari na nadamay lamang daw ito sa summoning at isa lamang ordinaryong tao. Sinubukan din ni Welsi na ilihis ang atensyon ng kapitana sa pagsasabing nasa evaluation room ang mga hero, kaya naman pansamantala na din itong umalis. Ngunit nang biglang tanungin ni Yusato sa hari kung ano ang ibig sabihin ng kulay berde niyang mahika, ay biglang napatigil si Rose at agad na lumapit kay Yusato. Subalit bago pa man mahawakan ni Rose si Yusato ay agad na kumilos si Welsi upang itakas palabas ang bida ng kastilyo. Subalit gamit ang kakaibang bilis ng kapitana ay agad niyang nahabol si Yusato at mabilis na tinangay na parang cellphone lamang sa rekto. Doon ay wala nang nagawa ang hari, ngunit nangako naman si Rose na gagawin niyang ganap na pinakamagaling na healing magic user si Yusato. Matapos ipaalam ni Welsi kina Suzune at Kazuki ang nangyari kay Yusato, ay dinala naman ni Rose ang bida sa base ng rescue team. Dahil isa ding healing magic user si Rose ay ipinaalam nito kay Yusato na pareho sila ng kapangyarihan, ngunit kailangan muna niyang dumaan sa madugong pagsasanay bago siya maging ganap na healer. Doon ay ipinakilala na rin sa kanya ang mga makakasama niya sa bahay na parang mga veterano sa kulungan, ngunit agad na nilinaw ni Rose na bagamat parte ang mga ito ng rescue team ay hindi sila mga healing magic user. Ngunit mayroon talagang dalawang healer ang rescue team na makikilala niya kinalaunan, subalit kung iyon ay malalampasan niya ang madugong pagsasanay na magsisimula na kinabukasan. Kinaumagahan ay binisita siya ni Suzune at Kazuki dahil nag-aalala ang mga ito sa kanya. Tiniyak naman ni Yusato na buhay pa naman siya sa ngayon, ngunit nang maalala niyang magsisimula na ang malaimpyerno niyang pagsasanay ngayong araw ay hindi niya lamang alam kung sisikatan pa siya ng araw kinabukasan. Gayunpaman ay kailangan pa rin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maging kapaki-pakinabang siya sa kanila at sa mundong ito. Namangha si Kazuki sa ipinapakitang determinasyon ni Yusato, kaya naman nakapagpasya na rin siyang tanggapin ang kanilang sitwasyon at pagbubutihin din niya ang lahat upang makatulong sa mundong ito. Nang makaalis na ang kanyang mga kaibigan ay biglang dumating si Rose at binigyan siya nito ng isang journal kung saan dito niya isusulat ang tungkol sa kanyang pagsasanay at pati na rin ang kanyang mga saloobin. Sa unang araw ng kanyang pagsasanay, doon ay tinuruan siya ni Rose kung paano maramdaman ang mana sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinakita naman sa kanya ang kinaroroonan ng mga demons na halos katabi lang ng kanilang kaharian, habang ipinag-utos rin sa kanya na basahin ang isang aklat upang matutunan niya ang tungkol sa bagong mundo na kanyang ginagalawan. Para sa ikalawang araw ng kanyang pagsasanay, doon ay pinatakbo naman siya ni Rose ng ilang oras, kung saan nagpatuloy ang ganitong klase ng pagsasanay hanggang sa bumigay na ang kanyang mga tuhod, at doon ay tila nagkaroon na siya ng sulyap ng kanyang healing magic. Ngunit sa sumunod pang mga araw ay puro pambubugbog na ang inabot niya sa sadistang kapitana, hanggang sa napagtanto niya na kaya na pala niyang gumamit ng healing magic. Kaya naman kahit gaano pa siya katagal tumakbo ay hindi na siya basta-basta napapagod dahil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kinabukasan ay may addition sa kanyang pagsasanay, at iyon ay ang mag-push up ng pagkarami-rami. Doon ay ipinaliwanag sa kanya ni Rose kung bakit ganito ang uri ng kanyang pagsasanay, at iyon ay upang madali siyang makakatakas mula sa mga kalaban sa oras ng labanan. Dahil habang bumibilis ang kanyang pagtakbo ay mas mabilis din niyang mailigtas ang mga sugatan niyang kakampi at nangangailangan ng tulong. Nagpatuloy pa ang ganitong uri ng kanyang pagsasanay hanggang sa mapansin niya na tila mas gumagana ang kanyang katawan.
Ngunit dahil tila nagiging madali na sa kanya ang pagtakbo ay binigyan na siya ni Rose ng pampabigat upang lalo pa siyang pahirapan. Subalit isang araw ay napansin niyang kinain ng kasama niyang kalbo ang kanyang tanghalian, kaya naman hinabol niya ito sa labas ngunit napagtanto niya na tila parte pa rin ito ng kanyang pagsasanay. Makalipas pa ang isang linggo ay muling bumisita sina Suzune at Kazuki, kung saan nagulat sila sa malaking pagbabago ng bida at sa ginagawa nitong pagsasanay. Habang sa tingin ni Kazuki ay masyadong brutal ang pagsasanay ni Yusato, si Suzune naman ay medyo naglalaway sa muscle ng bida. Hindi naman nakapagpigil ang commander ng mga knight na si Commander Siglis, at kinwestiyon niya ang malupit na pagsasanay ni Rose kay Yusato dahil sinisira daw nito ang kinabukasan ng bida. Ngunit iginiit ni Rose na may sarili siyang pamamaraan ng pagsasanay at ibinunyag na kailangan lumakas ni Yusato dahil gagawin niya itong kanyang kanang kamay, na labis namang ikinagulat ni Yusato. Sa huli ay pinag-break muna ni Rose si Yusato upang makakain na siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Habang kumakain sila ay doon lamang nalaman ni Yusato na ang kaharap pala niya ay ang prinsesa ng kaharian, kaya naman agad siyang nagbigay galang rito. Ngunit sinabi ni Prinsesa Celia na ayos lamang yon dahil mas gusto niyang maging casual lang sila at tropa vibes lang. Nang magpatuloy sila sa pagkain ay napansin ni Suzune ang muscle ni Yusato, kaya naman hindi na siya nakapagpigil at gusto niyang hawakan ang na-develop na abs ng bida. Doon na naipasok ni Kazuki sa usapan ng tungkol sa brutal na training ni Yusato dahil kumpara sa kanila na light lang ang pagsasanay at inuuna ang kanilang kalusugan. Inamin ni Yusato na noong una ay gusto na niyang sumuko, ngunit ngayon ay tila nasanay na siya at nagsisimula na niyang ma-enjoy ang buhay dito. Kaya nang ipakita niya sa unang pagkakataon ang kanyang healing magic sa kanyang mga kaibigan, hindi na iwasan magpabebe sa kanya ni Suzune at nais siyang maging knight in shining armor nito. Subalit sinabi ni Yusato na hindi na siya naniniwala sa acting ni Suzune na matalino at magandang presidente ng kanilang student council dahil ngayon ay alam na niyang manyakol ito. Bigla namang dumating ang kalbo dala ang lunch ni Yusato, ngunit dahil may galit pa siya rito ay hindi siya nakapagpigil at nagsuntukan sila na parang mga gunggong sa harap ng prinsesa. Ngunit bago naman umalis sina Suzune ay sumulyap muna siya kay Yusato at naniniwala siya na may malaki pang rason kung bakit sila ipinadala ng magkakasama sa mundong ito. Kinabukasan ay binigyan ni Rose si Yusato ng mga gamit dahil aalis daw sila at lalabas ng kastilyo. Dadalhin pala siya ni Rose sa isang kagubatan na tinatawag na Darkness of Linger, kung saan ang misyon niya rito ay manhunting siya ng isang Grand Grizzly at bawal siyang bumalik habang hindi niya ito nagagawa. Natatakot si Yusato dahil hindi pa siya tinuruan ni Rose kung paano makipaglaban, ngunit bigla siyang pinulot nito at inihagis na parang basahan sa ere. Ngunit hindi sumuko si Yusato at ginamit niya ang kanyang healing magic para mabawasan ang tama ng pagbagsak at siya ay makaligtas. Matapos niyang pagalingin ang kanyang mga sugat ay sinabi niyang hindi siya matatakot sa mga oso dahil wala iyon kumpara sa malaimpyernong training na pinagdaanan niya. Ngunit nang biglang lumitaw ang oso sa kanyang likuran, agad siyang nagpanik at parang manok sa bilis kung tumakbo. Kakalabanin na sana niya ito ngunit may lumitaw pang dalawang asul na oso, kaya kumaripas na naman siya ng takbo at mabilis na tumalon sa isang ilog. Dahil doon ay nagawa niyang makatakas habang hinayaan na lamang siya ng pamilyang oso. Umakyat siya sa isang mataas na puno na magsisilbing kanyang tirahan habang narito siya sa kagubatan at doon na rin siya nagpalipas ng kanyang unang gabi. Kinabukasan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon at ang kanyang unang layunin ay alamin kung saan nakatira ang mga oso. Habang siya ay naglalakad ay bigla siyang nakarinig ng kung ano sa halamanan, ngunit kuneho lang pala ito na may sugat na agad naman niyang pinagaling. Ngunit dahil doon ay sinusundan na siya ng kuneho na sinusubukan naman niyang paalisin dahil delikado daw ang hinahanap niyang halimaw. Subalit nang maisip niya na marahil alam nito ang tirahan ng mga oso, agad nga itong kumilos at nais siya nitong pasunurin. Doon ay nakita nga ni Yusato ang mga oso at tama ang nabasa niya sa libro dahil ang mga ito ay nakatira bilang isang grupo na parang isang pamilya. Matapos iyon ay pumunta siya ng ilog upang kumuha ng maiinom na tubig at bagamat nag-aalinlangan siya dahil hindi ito pinakuluan ay wala na rin naman siyang pagpipilian. Ngunit pag-uwi niya ay doon na sumakit ang kanyang tiyan dahil sa tubig at tila para daw siyang nalason dahil pati ang kanyang healing magic ay hindi agad ito napagaling. Kaya naman kinabukasan, matapos mawala ang sakit ng kanyang tiyan ay dinala siya ng kuneho kung saan may malinis na tubig. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla na lamang umakyat ang kuneho sa puno at tila ito ay natatakot kaya naman agad itong sinundan ni Yusato.
Doon ay nanlaki ang mga mata ni Yusato nang makita niya ang isang napakalaking ahas na gumagapang sa pagitan ng mga puno. Dahil pansin ni Yusato na tila walang sinasanto ang halimaw na ito ay nakapagpasya siyang umiwas at lumayo kaagad rito. Makalipas ang 4 na araw ay muli niyang inobserbahan ang mga oso, at bagamat gumagaan ang kanyang loob sa simpleng panunood lamang sa kanila ay kailangan niyang talunin ang Grand Grizzly kung nais niyang makauwi. Nagpasya siyang gagawin na niya iyon kinabukasan, ngunit nang sumapit ang araw na iyon ay pinipigilan naman siya ng kuneho na umalis. Kaya naman hinintay niya munang tumila ang ulan at saka muling nagpatuloy, ngunit pagdating niya sa tirahan ng mga ito ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. Nang suriin niya ang mga sugat ng mga ito ay napagtanto niyang ang higanteng ahas ang may gawa nito at hindi sila pinatay upang kainin kundi pinatay ang mga ito para lamang sa kagustuhan ng ahas na pumatay. Sa sandaling iyon ay biglang lumabas ang anak ng mga oso at pumunta sa kanyang ina upang ito ay gisingin. Bagamat may misyon si Yusato na talunin ng oso ay hindi naman niya kayang pagmasdan ng ganitong nakakadurog na eksena, kaya naman sinabi niya sa munting oso na ipaghihiganti niya ang pamilya nito. Doon ay agad siyang nagbanat ng buto at naghanda ng kanyang gagamitin na armas at pagkatapos ay nakiusap siya sa kuneho na dalhin siya sa kinaroroonan ng ahas. Ngunit pagdating niya roon ay nagulat siya dahil nakikipaglaban na ang maliit na oso sa ahas. Kahit nakakaramdam siya ng takot sa ahas ay sinabi ni Yusato na wala na daw mas nakakatakot pa kaysa sa boss niyang si Rose, kaya naman ginamit niya itong motibasyon upang sumugod. Ngunit dahil doon ay muntik na siyang makagat ng ahas, buti na lamang ay nagawa pa rin niya itong masaksak sa mata. Ngayong bulag na ang isang mata nito, naisip ni Yusato na umatake sa kanang bahagi ng ahas gamit ang kanyang punyal. Gayunpaman ay nagawa pa rin siyang maramdaman ng ahas at nagawa nitong makagat ang kanyang kaliwang braso. Ngunit dahil hawak niya ang punyal sa kaliwa ay nagawa naman niya itong masaksak sa bunganga, kaya agad siyang pinakawalan nito ngunit nag-iwan naman ito sa kanya ng lason. Buti na lamang ay natutunan na niyang pagalingin ang kanyang sarili matapos siyang malaso ng tubig noong nakaraang araw. Doon ay muli siyang sumugod at sa pagkakataong ito ay tinulungan na siya ng munting oso. Nagawa niyang makaakyat sa ulo ng ahas at sinuntok ito ng buong lakas, dahilan upang mag-crack ang bungo nito at mahilo ang ahas. Doon ay 2 beses pa niya itong sinaksak sa mata hanggang sa hindi na kayanin ng ahas at ito ay bumagsak. Habang siya ay nakahiga sa tabi ng ahas ay biglang lumapit sa kanya ang munting oso at tila nagpapasalamat ito sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon ay muling bumangon ang ahas na may intensyong gumanti sa kanyang ginawa, kaya sinabi niya sa munting oso na tumakas dahil hindi na rin siya makakatakbo dahil sa kanyang sugat. Ngunit bago pa man siya lapangin ng ahas ay tila isang missile sa lakas na dumating ang super mommy na si Rose na tinapos ang higanteng ahas sa isang sipa lamang. Habang nagtataka si Yusato kung bakit naroon ang kanyang boss, ibinunyag ni Rose na nasa tabi-tabi lang talaga siya upang matyagan ang bida at saka lamang siya makikialam kapag may lumitaw na hindi inaasahan tulad ng higanteng ahas. Ibinunyag niya rin na inutusan niyang bantayan siya ng kanyang alagang kuneho na si Kakuro, kung saan hindi makapaniwala ang bida na isa pala itong espiya. Hindi naman inaasahan ni Rose na dito pala nagtatago ang higanteng ahas na nilikha ng Demon Lord, kung saan huli itong nakita noong nakaraang pagsalakay ng mga kalaban sa kaharian. Gayunpaman, humanga si Rose sa ipinakita ni Yusato pagdating sa pakikipaglaban habang tila nagkaroon pa siya ng isang alaga na maaaring magtanggol sa kanya. Dahil doon ay nakapagpasya si Rose na isama din nila ito pabalik ng kaharian at inutusan niyang buhatin nito si Yusato. Ngunit dahil pareho silang sugatan ay nakapagpasya si Rose na buhati na lamang silang dalawa at sinabi na nakapasa si Yusato sa kanyang pagsubok na ibinigay. Pinuri rin niya si Yusato sa lahat ng ipinakita nitong kakayahan na hindi niya nakita sa iba pang miyembro ng rescue team at iniisip na maaari na siguro silang manalo sa pagkakataong ito. Nang magtaka si Yusato kung anong ibig nitong sabihin, ibinunyag ni Rose na malapit na ang muling pagsalakay ng hukbo ng Demon Lord. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.